Sa amin pong panayam, gusto po namin, kumbaga po, sa pagiging coordinator po ng MSK Jara kasi, maaari ka po bang magbahagi ng iyong karanasan bilang tagapamahala po sa ating simbahan? Oo naman. Ako si Belen Fabregas. Kung tawagin ng mga bata, lalo na yung mga maliliit, ang tawag nila sa akin ay si Tita Belen. At bilang coordinator ng MSK dito sa Jarapasin, maraming mga karanasan akong na-encounter, no? Ang paglilingkod kasi sa simbahan ay hindi madali. Marami kang mga pagsubok na mararanasan. Andiyan yung mga makakarinig ka sa mga tao na sasabihin ganito, para ka nagbabanal-banalan, para kang nagmamagaling. Pero kung yung paglilingkod natin sa Diyos ang talagang nasa puso natin, hindi natin pinapansin yun. At lahat yun ay nararanasan. Hindi tayo kailangan na bibigay ka agad o yung susuko. At sa paglilingkod ko, sa tagal ng panahon, mula nang mapapunta ako rito sa Jara, 1975 yata yun. Nag-start na ako rito, naging katikista, hanggang marami ng pinagdaanan. Naging ko ako sa kasalukuyang coordinator ng MSK. Pero yung mga naging karanasan, ito yung nagpatibay ng aking pananampalataya. Ito yung nagpatatag ng mga naranasan kong pagsubok sa hindi lang sa pamilya, kung hindi sa MSK nga rin. Dahil marami kang maririnig. At dito, na-realize kong napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Maging isang leader. Kaya nga lang, kailangan ay maingat ka sa mga gawain, sa pagsasalita. Konti lang na pagkakamali mo, maraming nasasabi ang kapwa mo. Pero sa tulong at gabay ng Panginoon ay yung mga mali ko, unti-unti ko yan nababago. Ganun pala kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, ay yung mga mali ikaw yung makakaramdam. Ay, mali pala ito, hindi ko na kailangan gawain, dapat baguhin. At sabi nga ay sa mga pagsubok, natural pala yung ang aking pinangahawakan na yung sabi nga ng Panginoon, hindi raw niya ibibigay sa akin o sa atin yung mga problema kung di niya alam na kaya naman pala natin ito. Ibig sabihin, parang sinusubok lang tayo ng Panginoon kung gaano tayo katibay, kung gaano tayo magiging matatag kahit na ang mga pagsubok ay laging dumarating sa atin. Magtiwala at maniwala tayo sa ating pananampalataya. Lalo na sa simbahan Katoliko. Hanggang sa kasalukuyan, sabi ko nga ay, yung buhay ko, parang inilaan ko na talagang sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga ay, tundukan ko na yan. Ibig sabihin yung tundok na yan, ano man ang mangyari, talagang magiging tagasunod ako ng Diyos. Marami na akong karanasan mangyari, sabi ko nga eh. Yan ako yata nagkabali-bali, yan ako nagkapilay-pilay, pero hindi ako nawala ng pag-asa, hindi ako sumusuko hanggang sa kasalukuyan. Patuloy at patuloy pa rin akong sumusunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa ating makakaya. Kaya sana yun yung maging prinsipyo o pananawin ng ibang tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoon. Siguro hanggang doon lang yung napakahaba pag lahat isasalaysay. Yun lang yung mga matitingkad na karanasan ko. Hindi tayo kailangan bumitaw sa Panginoon. Kailangan daw ay hindi tayo kailangan raw ay forward lang tayo ng forward sa pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo kailangan mag-backward.
Ibig sabihin, huwag tayong babalik sa simula. Sige lang, lakad lang ng lakad, sunod. Sunod. Yun lang at salamat sa pagpunta ninyo. Thank you po, napakaganda pa sa